2:00 ng hapon. Manila. Paglabas ko pa lang ng Ninoy Aquino International Airport, sinalubong na ako ng hangin. Hindi ito hangin. Ito ay isang sampal. Mainit. Malagkit. Mabigat sa baga. Amoy ng nasunog na krudo na humahalo sa amoy ng natutuyong pawis ng libu-libong tao na nag-aabang sa labas. Sabi ng brochure sa eroplano, "It's more fun in the Philippines." Tiningnan ko ang paligid. Ang pila ng taxi na walang katapusan. Ang mga security guard na may bitbit na shotgun na parang nasa gitna kami ng giyera. Ang mga batang kumakatok sa salamin ng mga kotseng nakahinto. Fun? Hindi. Ito ay kaguluhan. Ito ay isang sistema nagsumuko na. Pumasok ako sa itim na dagi na sumundo sa akin. Ang lamig ng aircon ay agad na pumatay sa init ng labas. Isinara ko ang pinto. Click. Tahimik. Ligtas. "Welcome to Manila, Sir Arthur," sabi ng driver. Nakangiti siya. Masyadong malaki ang ngiti. Parang may tinatago. Hindi ako umiti pabalik. Binuksan ko ang laptop ko. Let's go. Diretso sa hotel. Ayoko ng detour, sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Kailangan kong maging mabilis. Nandito ako para magtrabaho. Ang trabaho ko ay simple lang, hanapin ang mali. Hanapin ang bitak sa pader. Hanapin ang rason kung bakit hindi dapat magtapon ng 50 milyong dolyar ang kliyente ko sa bansang ito. At sa unang 5 minuto ko pa lang, marami na akong nakita. Dialog sa loob ng kotse. Nag-umpisa kaming gumalaw. Mabagal. Usad pagong. Ito ang EDSA. Ang tinatawag nilang e-highway pero mas mukhang parking lot na pinakamahaba sa mundo. "Sir, pasensya na po sa traffic," sabi ng driver, tumitingin sa rearview mirror. "Friday payday po kasi. Saka may ginagawang kalsada." Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang labas ng bintana. Sa kanan ko, may isang higanteng billboard. Isang sikat na aktres, maputi ang balat, hawak ang isang bote ng pampaputi. Nakangiti siya sa ibaba, kung saan may isang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Ang bubong nila ay karton. Ang dinding nila ay plastik ng basura. Nakita ko ang isang nanay na nagpapadede ng sanggol sa gitna ng usok ng bus. Ang sanggol ay maitim sa dumi. Ang bus ay bumubuga ng itim na usok diretsyo sa mukha nila. Ito ang realidad. Ang yaman at ang hirap magkatabi, naghihilahan, nagpapatayan. Walang buffer zone. Walang gitna. Kinuha ko ang recorder ko. Pinindot ang record. Entry number 1. Infrastructure failure. Ang lungsod ay hindi design para sa tao. Ito ay design para sa mga makina na hindi gumagalaw. Ang antas ng polusyon ay lampas sa safety standards ng WA. Ang public safety ay questionable. Nakikita ko ang mga tao na tumatawid sa gitna ng highway. Tinataya ang buhay nila para makatipid ng ilang minuto. Pinatay ko ang recorder. Biglang huminto ang sasakyan. May kumatok sa bintana ko. Isang batang lalaki, payat, butot balat. Ang mga mata niya ay malalaki, nakatitig sa akin. May hawak siyang mga bulaklak ng sampagita. "Sir, bili na po kayo." "Pangkain lang," rinig ko kahit muffled ng salamin. Tiningnan ko siya. Hindi ako naawa. Nainis ako. Bakit pinapabayaan ng gobyerno na nasa kalsada ang mga batang ito? Ito ay child labor. Ito ay kapabayaan. Ito ay isang security risk. Paano kung hindi bulaklak ang hawak niya? Paano kung bato? O baril? "Lock the doors," utos ko sa driver. "Nakalock na po, sir." "Sanay na kami," sagot ng driver. May lungkot sa boses niya. O baka pagod lang. Umandar ulit ang sasakyan. Iniwan namin ang bata sa gitna ng usok. Hindi ako lumingon. Ang damdamin ay para sa mga turista. Ako ay auditor. Ang mga numero ay walang pakiramdam. Narration pagdating sa Makati. Makati. Ang Wall Street ng Pilipinas. Dito, nagbago ang mundo. Nawala ang mga jeepney. Napalitan ng mga Mercedes at Ely. Ang mga kalsada ay malinis, may mga puno, may mga traffic light na sinusunod ng mga tao. Pumasok kami sa hotel.
5-star. Ang lobby ay amoy lavender at pera. Ang mga chandelier ay kumikinang. Ang mga staff ay yumuyuko pagdaan ko. Good afternoon, Sir Arthur. We have prepared the executive suite for you. Kinuha ko ang susi. I need fast internet. And absolute silence. Ayoko ng istorbo. Yes, sir. Of course, sir. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong pumunta sa bintana. Nasa 30th floor ako. Ang view ay spectacular. Kita mo ang buong Metro Manila. Ang ganda tingnan mula sa taas. Ang mga ilaw ay parang mga bituin. Pero alam ko ang totoo. Kinuha ko ang binoculars ko mula sa maleta. Itinutok ko ito sa malayo, lampas sa mga skyscrapers ng Makati. Doon. Sa gilid ng Ilog Pasig. Nakita ko sila. Ang mga informal settlers. Ang mga squatter. Mula dito sa taas, mukha silang mga langgam. Siksikan. Patong-patong ang mga bahay na gawa sa yero. Walang espasyo para huminga. Kitang-kita ko ang kaibahan. Ang hotel na ito ay isang kuta, fortress. Isang bula. Sa labas ng bula na ito, nandoon ang tunay na Manila. Ang Manila na delikado. Ang Manila na kakainin ka ng buhay kung magpapakita ka ng kahinaan. Binuksan ko ang aking journal. Nagsulat ako ng matigas, madiin. Day 1. Initial assessment. Ang bansang ito ay isang time bomb. Ang agwat ng mayaman at mahirap ay hindi lang estatistika, ito ay pisikal na pader. Ang infrastruktura ay nasa bingit ng pagguho. Ang mga tao ay tila nasanay na sa pagdurusa. Na para bang ang pagtitiis ay isang bertud. Hindi ito resilience. Ito ay resignation. Ito ay pagsuko. Uminom ako ng tubig. Bottled water. Imported. Hindi ako inom ng tubig dito kahit bayaran pa ako. Tumingin ulit ako sa bintana. Gumagabi na. Ang mga ilaw sa tondo ay nagsisimula ng kumurap-kurap. Parang mga mata ng halimaw na nagigising. Bukas, pupunta ako doon. Hindi para tumulong. Hindi para makipagkaibigan. Pupunta ako para patunayan na tama ako. Na ang lugar na ito ay isang bad investment. Tumunog ang telepono ko. Si James, ang boss ko sa London. Arthur, kumusta ang first impressions? Tanong niya. Mas malala kaysa sa inaakala natin, James, sagot ko. Ang traffic ay paralisado. Ang poverty index ay visible sa bawat kanto. Sa tingin ko, matatapos ko ang report na ito ng maaga. Recommendation, do not proceed. Huwag kang magmadali, Art, tingnan mo muna lahat, sabi ni James. Nakita ko na ang kailangan kong makita, putol ko. Ang lugar na ito ay magulo. Walang disiplina. Walang pag-asa. Binaba ko ang telepono. Humiga ako sa kama. Ang kama ay malambot pero hindi ako makatulog. Naririnig ko pa rin ang busina mula sa malayo. Naririnig ko pa rin ang katok ng batang iyon sa bintana ko. Tuk! 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 Nainis ako. Bakit ba hindi sila tumitigil? Bakit ba hindi nila tanggapin na talo na sila? Bukas. Bukas ay hahanapin ko ang pinakamadilim na sulok ng lungsod na ito. At ipapakita ko sa mundo kung bakit hindi dapat magtiwala sa Manila. Isa akong profesional. At ang profesional ay hindi nagkakamali. O kaya. Yun ang akala ko. 6:00 ng umaga. Nagpa siya akong iwanan ang EJ. Kung gusto kong makita ang tunay na sakit ng lungsod na ito, kailangan kong maging virus. Kailangan kong pumasok sa daluyan ng dugo nito. Ang target ko, ang energy. Ang tren ng masa. Ayon sa datos, ito ang pinaka-congested na transport system sa Asia. Gusto kong maramdaman ang siksikan. Gusto kong amuyin ang desperasyon. Pagdating ko sa istasyon, hindi ako nakakita ng pila. Nakakita ako ng dagat. Libu-libong tao. Nakatayo. Naghihintay. Walang gumagalaw. Tiningnan ko ang relo ko. 6:15 diyan, tiningnan ko ang mukha ng lalaking katabi ko. Nakabarong, mukhang papasok sa opisina. Pawis na siya kahit hindi pa sumisikat ang araw. Pero tahimik lang siya. Nakapikit. Natutulog habang nakatayo.
Bakit hindi kayo nagagalit, tanong ko sa isip ko. Bakit tinatanggap nyo ito? Sa London, nagkakaroon ng riot kapag na-delay ang tren ng 10 minuto. Dito, wala. Tahimik na pagdurusa. Tinatawag nila itong resilience. Para sa akin, ito ay masochism. Dumating ang tren. Biglang nagbago ang enerhiya. Ang tahimik na dagat ay naging tidal wave. Tulakan. Siksikan. Walang please, walang excuse me. Survival of the fittest. Sumabay ako sa agos. Napipiga ako. Ang braso ng isang estranghero ay nasa mukha ko. Ang bag ng isa ay nakadagan sa ribs ko. Amoy ko ang hininga ng katabi ko. Aray, sigaw ng isang babae. Pero walang huminto. Tuloy-tuloy lang ang pasok hanggang sa wala ng kahit 1 pulgadang espasyo. Sumara ang pinto. Hush! Nasa loob na kami. Parang sardinas sa lata. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maiangat ang kamay ko para tingnan ang relo ko. Tiningnan ko ang paligid. Inaasahan kong makakita ng galit. Pero wala. May nagtatawanan pa sa kabilang dulo. May nanonood ng kedrama sa cellphone na nakaipit sa balikat ng iba. Hindi ito normal. Paano nila nagagawang tumawa habang tinatanggalan sila ng dignidad? Ito ang patunay na kailangan ko. Ang mga taong ito ay hindi nag-iisip. Sanay na sila sa ganito. At ang bansang sanay sa mediocrity ay hindi unlad. Narration, transition sa jeepney. Pagbaba ko sa Enri, sumubok naman ako ng jeepney. Ang icon ng Pilipinas. Makulay. Maingay. At ayon sa environmental standards, isang disaster. Umupo ako sa dulo malapit sa pinto. Madumi ang upuan. Maalikabok. Ang driver ay parang nagpapatugtog ng 80 na love songs habang nagmamaneho na parang baliw. Biglang may kumalabit sa akin. Isang matandang babae. Inabot niya sa akin ang barya. Paabot, sabi niya. Tinitigan ko ang barya. Marumi. Puno ng germs. Pero lahat sila nakatingin sa akin. Napilitan akong kunin. Inabot ko sa katabi ko. Inabot niya sa katabi niya. Hanggang sa makarating sa driver. Isang human conveyor belt. Primitive. Inefficient. Bakit hindi na lang mag-install ng card reader? Bakit mano-mano pa rin? Bayad daw, manong, sigaw ng pasahero. Supli, sigaw ng driver. Inilabas ko ang notebook ko. Nagsulat ako habang umaalog ang jeep. The jeepney system relies on trust. No tickets. No receipts. Purely manual. High risk of fraud. High risk of theft. Unaccountable. Biglang pumreno ang jeep. Screech. Muntik na akong tumalsik. Sa labas, nakita ko ang nangyari. Isang tricycle ang sumingit. Nasagi ng jeep ang side mirror ng tricycle. Here we go, bulong ko. Violence. Inasahan ko ang sigawan. Suntukan. Barilan. Bumaba ang driver ng jeep. Bumaba ang driver ng tricycle. Nagtinginan sila. Kinakamot ng tricycle driver ang ulo niya. Tinapik ng jeepney driver ang balikat ng isa. Nag-usap sila sandali. Tapos, tumawa. Nagkamayan sila. Sumakay ulit ang driver ng jeep. Anong nangyari? Tanong ko sa katabi ko, medyo pasigaw. Hindi ba siya magbabayad? That was an accident. Needs a police report. Tiningnan ako ng pasahero. Maliit na bagay lang yan, sir. Pasensyahan na lang. Lahat naman naghahanap buhay. Pasensyahan. Iyan ang salitang kinamumuhian ko. Ang si pasensya ay kaaway ng efficiency. Kapag pinapalampas mo ang maliit na pagkakamali, nag-imbita ka ng malaking sakuna. Wala silang batas dito. Ang batas nila ay pakiramdam. Bumaba ako sa Quiapo. Ang puso ng kaguluhan. Nakita ko ang isang vendor. Nagbebenta ng peking relo. Nilapitan ko siya. Excuse me, sabi ko. Alam mo bang illegal yang ginagawa mo? Tiningnan niya ako. Hindi siya natakot. Sir, kailangan kumain ng pamilya ko. Pero mali ito, git ko. Kung lahat kayo gagawa ng illegal,
anong mangyayari sa bansa nyo? Umiti siya ng mapait. Sir, sa taas, bilyon ang ninanakaw nila, hindi sila nakukulong. Ako, relo lang, gusto nyo akong hulihin. Ang batas, para lang sa mahirap. Natigilan ako. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil na-confirm ang teorya ko. Moral decay. Wala na silang tiwala sa sistema, kaya gumagawa sila ng sarili nilang sistema. Anarchy. Bumalik ako sa hotel bago dumilim. Pagod. Malagkit ang balat ko. Amoy usok ang damit ko. Binuksan ko ang laptop. Ang report ko ay halos tapos na. Ang mga ebidensya ay nagtambak. Public transport, inhumane. Traffic rules, non-existent. Law enforcement, negotiable. Public mindset, defeated. Tinip ko ang summary, conclusion, the Philippines is operating on luck, not logic. The social structure is fragile. One major crisis, and this whole city will collapse. Isinara ko ang laptop. Satisfied. Tama ako. Matalino ako. Nakita ko ang hindi nakikita ng mga turista. Sila, nakikita nila ang ngiti. Ako, nakikita ko ang mga bitak sa likod ng ngiti. Tumingin ako sa news sarili. Super typhoon, papalapit na sa Metro Manila. Signal number 4. Napangisi ako. Sabi ko na nga ba? Isang krisis. Bukas, susubukin ko ang teorya ko. Pupunta ako sa Tondo bago bumagsak ang bagyo. Gusto kong makita kung paano guguho ang kanilang resilience kapag hinarap na sila ng tunay na puwersa ng kalikasan. Hindi ko alam na ang bagyong ito ang wawasak, hindi sa kanila kundi sa akin. 7:00 ng umaga. Ang langit ay hindi asul, hindi rin puti. Ito ay kulay abo. Isang mabigat at mapanganib na abo na parang bakal. Walang hangin. Ang mga dahon ng puno sa labas ng bintana ay hindi gumagalaw. Ang katahimikan bago ang paggunaw. Binuksan ko ang AC, breaking news. Super Typhoon Yolanda, itinaas sa signal number 4. Inaasahan ang storm surge. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Forced evacuation sa mga coastal areas. Tiningnan ko ang satellite image sa screen. Isang higanting mata ng bagyo, diretso sa Metro Manila. Para sa karamihan, ito ay takot. Para sa akin, ito ay pagkakataon. Ito ang stress test na hinihintay ko. Gusto kong makita kung paano babagsak ang marupok na infrastruktura ng lungsod na ito. Gusto kong idokumento ang kaguluhan habang nangyayari. Live. Raw. Nagsuot ako ng waterproof gear. North Face jacket. Gore-Tex boots. Satellite phone. Emergency ear beacon. Handa ako. Ako ay isang British citizen na may insurance na nagkakahalaga ng millions. Ang bagyo ay weather lang. At ang weather ay hindi tumatalab sa pera. Scene, hotel lobby. Bumaba ako sa lobby, bit-bit ang camera bag ko. Ang hotel ay nasa panic mode. Nilalagyan nila ng tape ang mga salamin. Naglalagay ng sandbag sa pinto. Sir Arthur, tawag ng hotel manager. Tumakbo siya palapit sa akin. Saan po kayo pupunta? Naka-lockdown na po kami. Lalabas ako, sabi ko, diretsyo. Pupunta ako sa Tondo. Nanlaki ang mata niya. Tondo? Sir, coastal area yon. Doon tatama ang storm surge. Delikado. Hindi kami papayad. Tiningnan ko siya. Malamig. Hindi ako humihingi ng permiso. Lumabas ako dito para magtrabaho. Buksan mo ang pinto. Sir, please. Buksan mo. Wala siyang nagawa. Pinirmahan ko ang waiver. Dead man's switch. Kung mamatay ako, walang sagutin ang hotel. Ganyan ako magtrabaho. Walang sisi. Scene, sa kalsada, paghahanap ng sasakyan. Wala ng taxi. Wala ng grab. Ang kalsada ay halos walang laman. Kailangan ko ng driver. Nakita ko ang isang lumang van na nakaparada sa gilid. Isang lalaki, nasa 50, ang nag-aayos ng wiper. Nilapitan ko siya. Dadalhin mo ako sa Tondo. Ngayon na. Tumingin siya sa langit tapos sa akin. Umiling siya. Hindi pwede, sir. Babagyo.
Uwi na ako sa pamilya ko. Nilabas ko ang wallet ko. Kumuha ako ng 5,000 piso. Iniharap ko sa mukha niya. 5,000. Umiling pa rin siya. Buhay po ang nakataya, sir. Dinagdagan ko. 10,000. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mata niya. Alam ko ang tingin na yan. Ang tingin ng taong nangangailangan. Dinagdagan ko pa. 15,000 pesos. Isang buwang kita na niya to sa isang biyahe lang. Sige po, sir, sabi niya pero nanginginig ang boses. Ako po si Mang Ben pero hanggang buka na lang tayo ha. Kapag tumaas ang tubig, aalis tayo. Deal, sabi ko. Sumakay ako agad. Nakabili ako ng tao. Lahat dito may presyo. Narration ang biyahe patungong impyerno. Habang papalapit kami sa Tondo, nagbabago ang panahon. Biglang umihip ang hangin. Malakas. Humahagupit. Ang ulan ay nagsimula. Hindi patak kundi parang binubuhos na balde. Sa labas ng bintana, nakita ko ang paghahanda ng mga mahihirap. Nakita ko ang mga lalaking nagtatali ng lubid sa mga bubong nilang yero. Naglalagay ng mga gulong sa ibabaw para hindi liparin. Nakita ko ang mga nanay na binabalot sa plastik ang mga gamit nila, electric fan, damit. Nakita ko ang mga bata na tumutulong magbuhat ng mga hollow blocks. Walang silbi yan, bulong ko sa sarili ko. Ang mga bahay na ito ay gawa sa plywood at scrap metal. Kapag tumama ang hangin na 200 ay, liliparin ito na parang papel. Bakit hindi sila umalis? Bakit pilit nilang isinasalba ang mga basurang ito? Sir, lumalakas na, sigaw ni Mang Ben mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang van ay umuugoy sa lakas ng hangin. Ituloy mo lang, utos ko. Gusto kong makita ang dagat. Narating namin ang Isla Puting Bato. Ang dulo ng Tondo. Ang dagat ay kulay itim. Ang alon ay kasing taas na ng bahay. Bumaba ako ng sasakyan. Ang hangin ay halos tumulak sa akin pabalik. Sinubukan kong itayo ang kamera ko. Ito na, sigaw ko sa hangin. Ipakita mo sa akin ang worst case scenario. Nakita ko ang takot sa mukha ng mga tao sa paligid. Tumatakbo sila papunta sa evacuation center. Bitbit ang mga aso, ang mga manok, ang mga sanggol. Tiningnan nila ako na parang baliw. Isang dayuhan na nakatayo sa gitna ng bagyo, hawak ang kamera habang sila ay tumatakbo para sa buhay nila. Naramdaman ko ang adrenaline. Ito ang gusto ko. Ito ang rurok. Ako ang observer. Sila ang victims. May barrier sa pagitan namin. Ako ay ligtas. Sila ay hindi. Biglang may narinig kaming tunog. Isang ugong. Malalim. Mula sa dagat. Hindi ito hangin. Ito ay tubig. Sir! Storm surge, sigaw ni Mang Ben mula sa van. Sakay na. Aalis na tayo. Lumingon ako. Nakita ko ang pader ng tubig na papalapit. Mabilis. Masyadong mabilis. Tumakbo ako pabalik sa van. Pero huli na. Ang kalsada na kinatatayuan namin ay biglang naging ilog. Ang tubig ay umabot agad sa tuhod. Tapos sa bewang. Ang makina ng van ay namatay. Glog. Glog. Silence. Tumingin sa akin si Mang Ben. Ang takot sa mata niya ay hindi para sa sarili niya. Para sa akin. Sir. Patay tayo. Sa unang pagkakataon mula pagdating ko sa Pilipinas, nawala ang yabang ko. Ang tubig ay malamig. At tumataas pa. Ang insurance ko, ang pera ko, ang British passport ko. Walang silbi ang mga to sa tubig. Nagsimula na ang tunay na bagyo. At ako ay nakulong kasama ng mga taong hinamak ko. Ang tubig ay hindi umaakyat. Ito ay sumusugod. Sa loob ng 3 minuto, ang kalsada ay naging ilog. Sa loob ng 5 minuto, ang ilog ay naging karagatan. Ang van na sinasakyan namin ay parang laruan sa batya. Umikot. Lumulutang. Naririnig ko ang kalabog ng mga debris sa ilalim ng chassis. Blag. Blag. Ang tubig ay pumasok na sa loob. Malamig. Amoy imburnal. Amoy kamatayan. Sir! Buksan ang pinto. Talon, sigaw ni Mang Ben, sinubukan kong itulak ang pinto.
Mabigat. Ang pressure ng tubig sa labas ay parang semento. Hindi ko mabuksan. Panic. Ito na ba yun? Mamamatay ako sa loob ng isang Toyota Hiace sa Tondo. Sa bintana, sigaw ni Mang Ben, sinipa niya ang salamin sa side niya. Basag. Lumabas siya. Mabilis. Sanay siya sa ganito. Sir! Ang kamay ko. Abutin mo. Inabot ko ang kamay niya. Pero hawak ko pa rin ang kamera bag ko sa kabilang kamay. Nandoon ang laptop ko. Ang data ko. Ang buhay ko. Bitawan mo na yan, sir. Mabigat yan, sigaw niya. Nagdalawang isip ako. Isang saglit lang. Pero sa bagyo, ang isang saglit ay sapat na para pumatay. Isang malaking piraso ng kahoy, post ng kuryente yata o pader ng bahay, ang bumangga sa van. Crash! Kumalas ang hawak ko kay Mang Ben. Tumilapon ako palabas ng basag na bintana, diretsyo sa tubig. Agad akong nilamon ng dilim. Hindi ako makahinga. Ang tubig ay puno ng basura. Plastik, yero, kahoy, patay na hayop. Lumaban ako. Sinubukan kong lumangoy pataas. Pero ang agos ay parang mga kamay na humihila sa akin pababa. Nabitawan ko ang kamera bag nakita ko itong lumutang palayo. Ang $5,000 na kamera. Ang MacBook Pro. Wala na. Gusto kong umiyak pero napuno ng tubig ang bibig ko. Lasang langis. Lasang putik. Nasusuka ako. Narration ang pakikipagbuno. Napadpad ako sa isang makipot na eskinita. Ang agos dito ay mas mabilis. Para akong nasa washing machine. Tumama ang likod ko sa isang pader na semento. Aray! Sumigaw ako pero nilunod ng hangin ang boses ko. Kumapit ako sa isang rehas ng bintana. Bakal. Malamig. Matigas. Hinila ko ang sarili ko paahon. Umakyat ako sa bubong ng isang mababang bahay. Yero ito. Madulas. Matalim ang mga gilid. Nahiwa ang palad ko. Dumugo. Pero hindi ko ininda. Adrenaline na lang ang nagpapagalaw sa akin. Naupo ako sa bubong, nanginginig. Basang-basa. Yung North Face jacket ko. Punit na. Yung sapatos ko. Nawala ang isa. Yung wallet ko. Nasa bulsa pa, pero ano ang gagawin ng credit card dito? Tumingin ako sa paligid. Kumisap ang kidlat. Flash. Sa isang iglap na liwanag, nakita ko ang impyerno. Ang buong Tondo ay lubog. Ang mga bubong ay parang mga isla sa dagat na itim. May mga tao sa ibang bubong. Naririnig ko ang sigawan. Tulong! Tulong! Naririnig ko ang iyak ng mga sanggol. Ako? Wala akong masabi. Wala akong matawagan. Ang satellite phone ko ay nasa bag na tinangay ng tubig. Wala akong signal. Wala akong pangalan. Dito, sa gitna ng unos, hindi ako si Arthur the Risk Assessor. Dito, isa lang akong piraso ng karne na nanginginig sa lamig. Biglang may narinig akong kaluskos sa tabi ko. Akala ko daga. Tao pala. Isang pamilya ang umakyat din sa bubong na kinalalagyan ko. Tatay, nanay at 2 bata. Basa rin sila. Takot din sila. Tiningnan nila ako. Inasahan kong magagalit sila. Dayuhan ako. Mayaman dati. Baka isipin nila na ako ang malas. O baka hold upin nila ako. Baka itulak nila ako sa tubig para makuha ang jacket ko. Naghahanda na ako lumaban. Kinuyom ko ang kamao ko. Nagsalita ang tatay. Sir, okay lang kayo? Ang boses niya ay mahina pero may malasakit. Hindi ako makasagot. Nanginginig ang pangako sa lamig. Tinanggal ng tatay ang suot niyang kapote, plastic raincoat. Punit na ito, luma na. Pero inabot niya sa akin. Suotin niyo, sir. Nanginginig kayo. Natigilan ako. Bakit, tanong ko sa isip ko. Bakit mo ibibigay sa akin to? Mas kailangan mo to, mas kailangan ng mga anak mo to. Pero kinuha ko. Dahil desperado ako. Binalot ko ang sarili ko sa plastic. Amoy pawis pero mainit. Salamat, bulong ko.
Ang unang salitang Tagalog na binigkas ko ng may sinseridad. Dikit-dikit tayo, sir, sabi ng nanay. Para mainit. Lumapit sila sa akin. Ang mga squatter na tinawag kong langgam mula sa bintana ng hotel ko. Ngayon, sila ang pader ko laban sa hangin. Nakadikit ang balikat ko sa balikat ng tatay. Ang mga bata ay nasa gitna namin. Madilim. Wala kaming makita. Pero ramdam ko ang tibok ng puso nila. Buhay pa kami. Sa gabing iyon, habang rumaragasa ang bagyo sa paligid namin, naintindihan ko ang unang leksyon ng Tondo, kapag wala ka ng kahit ano, ang meron ka lang ay ang katabi mo. At sa unang pagkakataon, hindi ako nandidiri. Ako ay nagpapasalamat. 11:00 ng gabi. O baka 2:00 ng madaling araw. Hindi ko na alam. Ang oras ay nawalan na ng kahulugan. Ang mundo ay nahati na lang sa dalawang bagay, ang bagyo at kami. Nakaupo pa rin kami sa bubong. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Nanginginig ako. Hindi ito simpleng ginaw. Ito ay hypothermia. Ang katawan ko ay unti-unting sumusuko. Ang utak ko ay bumabagal. Sa London, ako ang hari ng kontrol. May schedule ako. May insurance ako. May backup plan ako para sa backup plan. Dito, ako ay isang basahan. Ang pamilya na kasama ko. Sila ay kalmado. Takot sila. Pero may sistema sila. Ang tatay, nalaman kong Umang Narding ang pangalan niya, ay nakapwesto sa gilid, binabantayan ang hangin. Ang nanay, Aling Tess, ay yakap ang dalawang bata sa gitna. Ako ang pabigat. Ako ang extra baggage. Biglang gumalaw si Aling Tess. May kinuha siya mula sa isang plastic bag na nakatali sa bewang niya. Isang Tupperware. Binuksan niya ito. Sa dilim, naamoy ko. Kanin. At tuyo, dried fish. Malamig na kanin. Matigas na isda. Kumulo ang tiyan ko. Isang tunog na nakakahiya. Gurgle. Sa hotel, may buffet ako. Steak. Lobster. Wine. Hindi ko kinain kasi hindi hygienic ang pakiramdam ko. Ngayon, handang pumatay ang tiyan ko para sa kahit ano. Tumingin sa akin si Aling Tess. Kumuha siya ng isang dakot ng kanin at kapirasong isda. Inabot niya sa akin. Ang kamay niya ay nanginginig din pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig. Ang kuko niya ay maitim sa dumi ng baha. Sir, kain, sabi niya. Walang kutsara. Kamay lang. Nag-alinlangan ako. Ang utak ko sumisigaw, bakterya. Cholera. Hepatitis. Pero ang instinct ko sumisigaw, survive. Kinuha ko. Sinubo ko. Ang lasa ay maalat. Malansa. Pero nung lumunok ako, langit. Ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay ko. Napaluha ako. Hindi dahil sa sarap. Kundi dahil sa hiya. Ako ang mayaman. Ako ang may dolyar. Pero sila ang nagpapakain sa akin. Ang mga taong tinawag kong salot sa lipunan, sila ang bumubuhay sa akin ngayon. Pakiramdam ko, ako ang pinakamahirap na tao sa mundo sa oras na yon. Crack! Isang malakas na tunog ng metal ang pumunit sa hangin. Ang yero sa dulo ng bubong ay natuklap ng hangin. Papasok ang tubig. Kung matutuklap ito ng tuluyan, tatangayin kami lahat. Ang yero, sigaw ni Mang Narding. Tumalon siya para hawakan ang yero. Pero malakas ang hangin. Inaangat siya. Tulungan niyo ako, sigaw niya. Nakatulala lang ako. Frozen. Sir! Hawak, sigaw niya sa akin. Ang mata niya ay nanlilisik. Gumana ang reflex ko. Gumapang ako. Hinawakan ko ang kabilang dulo ng yero. Matalim. Naramdaman ko ang paghiwa ng metal sa palad ko. Mainit na dugo ang umagos, humalo sa malamig na ulan. Pero hindi ako bumitaw. 1, 2, 3, tulak, sigaw ni Mang Narding. Sabay kaming tumulak pababa. Nilabanan namin ang hangin. Ang hangin ay galit. Gusto kaming patayin. Pero kami ay mas galit. Kumuha si Mang Narding ng alambre. Hawakan mo maigi, sir. Huwag kang bibitaw.
Tinali niya ang yero sa biga ng bahay. Mabilis. Pulido. Ako, nakadagan lang sa yero, humihinal, duguan ang kamay. Nung naitali na niya, humiga kami pareho sa yero. Hinal na hinal. Tumingin siya sa akin. Tumawa siya ng mahina. Ayos ka lang, Kano. Short for Americano foreigner. Tiningnan ko ang kamay ko. Puno ng dugo. Tiningnan ko siya. Tumango ako. Ayos lang, sagot ko. Salamat. Matapang ka rin pala sabi niya. Akala ko tisoy ka lang. Sa buong career ko, nakatanggap ako ng awards. Employee of the Year. Top Risk Analyst. Pero ang sinabi ni Mang Narding, matapang ka rin pala. Ito ang unang compliment na tumagos sa puso ko. Bumalik kami sa pwesto. Hindi na ako natutulog. Tinanong ko siya. Kailangan kong malaman. Mang Narding, sabi ko. Ang boses ko ay paos. Bakit hindi kayo umalis? Bakit kayo nandito? Ito ang tanong ko sa simula, di ba? Ang tanong na puno ng panghuhusga. Tumingin siya sa dilim. Saan kami pupunta, sir? Probinsya. Wala na kaming lupa doon. Dito, kahit baha, may trabaho. May kapitbahay. May pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang mahirap, sir. Hindi takot sa bagyo. Sanay na kami sa bagyo. Ang takot kami ay ang mawalan ng kasama. Kasi kung mag-isa ka lang, doon ka mamamatay. Natahimik ako. Buong buhay ko, ang philosophy ko ay self-reliance. Dapat kaya mo mag-isa. Huwag umasa sa iba. Pero mali ako. Sa tondo. Ang currency ay hindi pera. Ang currency ay connection. Kapag bumagsak ang mundo, hindi mo kailangan ng insurance policy. Kailangan mo ng kamay na hahawak sa yero kasama mo. Pinikit ko ang mata ko. Ang Arthur na dumating sa airport kahapon. Patay na siya. Nalunod na siya sa baha. Ang natitira na lang dito ay isang lalaking duguan, basa. At gutom. At sa kauna-unahang pagkakataon. Ako ay tao. Tumigil ang ulan bago mag-alas 5 ng madaling araw. Ang hangin na kanina ay parang demonyong sumisigaw. Ngayon ay naging bulong na lang. Pero ang katahimikan ang mas nakakatakot. Bumaba kami mula sa bubong. Ang tubig ay humupa na pero nag-iwan ito ng regalo, burak. Lumpun. Isang talampakang kapal ng itim, mabaho. At malagkit na putik. Nasa lahat ng lugar ito. Sa sahig. Sa dingding. Sa mga natumbang kabinet. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Wasak. Ang ni na luma. Basag. Ang mga uniform ng bata sa school. Kulay chocolate na. Ang mga litrato ng pamilya na nakasabit sa dingding. Tunaw na ang mga mukha. Napaluhod ako. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa bigat ng nakikita ko. Sa utak ko, nagko-compute ako. Total loss. 100% asset destruction. Recovery time, impossible. Kung ako ito, kung bahay ko ito sa London. Susuko na ako. Maghahanap ako ng hotel. Tatawag ako ng insurance. Iiyak ako. Tiningnan ko si Aling Tess. Inasahan kong magwawala siya. Inasahan kong hihagulgol siya. Pero hindi. Kumuha siya ng walis tingting. Walang salita. Walang drama. Nagsimula siyang magtulak ng putik palabas ng pinto. Swish! 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 Ang tunog ng walis sa semento ay parang ritmo ng buhay na bumabalik. Si Mang Narding. Kinuha ang martilyo. Sinimulan niyang ipako ang natanggal na pinto. Ang mga bata, imbis na umiyak. Kumuha ng tabo. Nagsimula silang magbanlaw ng mga plato gamit ang naipong tubig ulan. Nakatayo lang ako doon. Walang silbi. Isang risk assessor na hindi alam ang gagawin kapag ang risk ay naging realidad na. Sir! Tawag ni Mang Narding. Huwag ka dyan tumayo. Madulas. Anong ginagawa nyo? Tanong ko. Wala na lahat. Sira na lahat. Tumigil si Mang Narding sa pagpupukpok.
Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng putik, pero ang mata niya ay malinaw. Sir, kung iyak kami, matutuyo ba ang putik? Hindi naman, di ba? E di linisin na lang. Pragmatism. Hindi ito optimismo na bulag. Ito ay pragmatismo na brutal. Kailangan nilang mabuhay. Kaya mabubuhay sila. Ganoon kasimple. Ganoon katigas. Nakaramdam ako ng hiya. Hinubad ko ang punit kong North Face jacket. Tinalong ko ako sa sahig. Kumuha ako ng basahan. Nagsimula akong magpunas ng putik. Sir, huwag na. Madumi. Sabi ni Aling Tess. Bisita ka. Hindi, sabi ko. Madiin. Dito ako natulog. Dito ako kumain. Tutulong ako. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi nila ako tiningnan bilang ni Sir o Kano. Tiningnan nila ako bilang kasama. Naglinis kami. 1 oras. 2 oras. Masakit ang likod ko. Mahapdi ang mga sugat ko sa kamay. Ang putik ay pumasok na sa kuko ko, sa tenga ko. Pero hindi ako tumigil. Bawat hagod ng basahan. Pakiramdam ko ay binabawasan ko ang bigat ng kasalanan ko. Ang kasalanan ng panghuhusga sa kanila. Sumikat ang araw. Isang manipis na sinag ng liwanag ang pumasok sa butas ng yero. Tumama ito sa isang bagay na nakaligtas. Isang maliit na kalan, stove, at isang kettle. Nagpakulo si Aling Tess ng tubig. May nahanap silang isang sachet ng 3 in negatibo, 1 coffee. Isa lang. Tinimpla niya ito sa isang basag na tasa. Inabot niya sa akin. Sir, pasensya na. Isa lang ang nasave eh. Sa inyo na. Tinitigan ko ang kape. Mainit. Mabango. Sa Starbucks, $5 ang kape. Dito, ang halaga nito ay sakripisyo. Inaabot nila sa akin ang huling luho na meron sila. Umiling ako. Hindi, sabi ko. Kinuha ko ang tasa, uminom ako ng kaunti. Tapos inabot ko kay Mang Narding. Sayo naman. Nagulat siya. Uminom siya. Tapos inabot niya kay Aling Tess. Paikot-ikot. Bayanihan sa isang tasa ng kape. Masarap, sabi ko. At totoo yun. Walang halong kaplastikan. Walang artificial flavor ng corporate courtesy. Ito ang lasa ng survival. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang buong barangay. Akala ko makakakita ako ng riyot. Ng nakawan. Pero nakita ko ang kabaligtaran. Nakita ko ang mga kapitbahay na nagtutulungan magbuhat ng mga naanod na sofa. Nakita ko ang mga tao na nag-aabutan ng pagkain. Mere, may bigas pa ako dito. Pare, pahiram ng lagari. Walang pulis. Walang gobyerno. Walang relief goods na dumating. Pero maayos ang lahat. May sarili silang sistema. Isang sistema na nakabase hindi sa batas, kundi sa malasakit. Inilabas ko ang notebook ko. Basa na. Kulubot ang mga pahina. Pero kailangan kong isulat ito. Sinulat ko gamit ang putik sa daliri ko kung walang ballpen. Correction, the chaos is only on the surface. Beneath the mud, there is a structure stronger than steel. It is called community. Biglang may sumigaw sa malayo. Isang batang lalaki. Tumatakbo palapit sa amin. Pamilyar ang mukha niya. Siya yung bunso nila Mang Narding. Kanina pa siya nawawala. May hawak siya sa kamay niya. Isang bagay na itim at parisukat. Tumigil ang puso ko. Ang wallet ko. Si Buboy. 10 taong gulang. Nakatayo sa harap ko. Ang katawan niya ay balot ng itim na grasa at putik. Ang buhok niya ay may nakasabit na lumot. Ang binti niya ay may sariwang sugat, mahabang hiwa mula sa yero o bubog. Nanginginig siya. Hindi sa lamig, kundi sa pagod. Sa kamay niya, hawak niya ang Montblanc leather wallet ko. Mabigat. Basang-basa. Sa isang iglap, bumalik ang demonyo sa utak ko. Ang sinik. Nakita niya akong nahulog, bulong ng utak ko. Kinuha niya yan habang nalulunod ako. Ninakawan niya ako. Ibabalik niya lang ang AC para humingi ng pabuya.
Wala na ang pera dyan. Wala na. Automatiko ang galaw ko. Hinablot ko ang wallet mula sa kamay ng bata. Marahas. Walang pasalamat. Binuksan ko agad. Ang leader ay sira na sa tubig alat. Binuksan ko ang billfold. Nandoon ang mga dolyar. $500 ifere. Nandoon ang mga piso. 10,000. Basang-basa. Dikit-dikit. Pero, kumpleto. Walang kulang. Kahit 1 sentimo. Tiningnan ko ang credit cards. Platinum Visa. MX Black. Nandoon lahat. Natigilan ako. Para akong sinuntok sa sikmura. Tumingin ako kay Buboy. Hinihinal pa rin siya. Ang tubig na tumutulo mula sa damit niya ay kulay itim, tubig mula sa estero, sewer canal. Saan, garalgal ang boses ko. Saan mo ito nakuha? Sumagot si Buboy. Mahina pero malinaw. Nakita ko po nahulog nung tinulungan kayo ni tatay. Anod po sa kanal. Sinisid ko po kanina. Sinisid. He dove for it. Pumasok ang batang ito sa impeksyon, sa dumi. Sa tubig na puno ng sakit. Para sa wallet ng isang estranghero. Bakit, tanong ko. Ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa bansang ito. Bakit hindi mo kinuha ang pera? Gutom kayo. Wala kayong bahay. Bakit? Tumingin si Buboy sa tatay niya. Kay Mang Narding. Parang humihingi ng permiso na magsalita. Tumango si Mang Narding. Tumingin ulit sa akin si Buboy. Ngumiti siya. Kulang ang ngipin niya sa harap. Sir, sabi po ni tatay, masama ang loob niyo kasi nawala yan. Kawawa naman po kayo kung wala kayong pamasahe pauwi. Kawawa. Pity poor thing. Tinawag niya akong kawawa. Ako na may milyon sa bangko. Siya na walang tsinelas. Naawa siya sa akin. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagkabasag ng isang bagay sa loob ko. Ang pride ko. Ang arrogance ko. Ang paniniwala ko na ang immoralidad ay nakadepende sa edukasyon at yaman. Mali ako. Maling-mali ako. Akala ko ang mahihirap ay magnanakaw dahil kailangan nilang mabuhay. Pero ang batang ito, pinili niya ang dignidad kaysa sa ginhawa. Ang pera sa wallet ko ay kayang ayusin ang bahay nila. Kayang bumili ng bagong kayang pakainin sila ng 1 buwan. Pero hindi nila ginalaw. Bakit? Dahil sa tondo. Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa ginto. Kapag wala kang pera, ang yaman mo ay ang pangalan mo. Ang yaman mo ay ang tiwala ng kapwa mo. Napaluhod ako sa harap ni Buboy. Hindi ko napigilan. Ang luha na kanina ko pa pinipigil. Bumagsak na. Humalo sa putik sa mukha ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Ang payat niyang balikat. Salamat, sabi ko. Umiiyak na ako na parang bata. Salamat, Buboy. Hindi dahil binalik niya ang pera. Kundi dahil binalik niya ang paniniwala ko sa tao. Niyakap ko siya. Ang suit ko na mahal. Niyakap ang damit niyang puno ng grasa. Wala akong pakialam sa dumi. Wala akong pakialam sa amoy. Ito ang pinakamalinis na sandali ng buhay ko. Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha ko. Kinuha ko ang lahat ng pera sa wallet. $500 at 1,000 pesos. Inabot ko kay Mang Narding. Tanggapin niyo, sabi ko. Pang-ayos ng bahay. Para kay Buboy. Please. Tiningnan ni Mang Narding ang pera. Malaking halaga ito. Sobrang laki. Pero hindi niya kinuha agad. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Sir, tinulungan ka namin kasi tao ka. Hindi para bayaran mo kami. Alam ko, sagot ko. Madiin. Hindi ito bayad. Ito ay tulong. Mula sa kaibigan. Tanggapin niyo na. Para hindi na sumisid si Buboy sa kanal. Bumuntong hininga si Mang Narding. Kinuha niya ang kamay ko. Mahigpit. Magaspang. Salamat, Sir Arthur. Malaking bagay ito. Hindi niya binilang ang pera. Binulsa niya lang ng mabilis, parang hindi mahalaga ang papel.
Tapos inakbayan niya ako. Tara na, kain na tayo ulit. May nahanap kaming delata sa kapitbahay. 10:00 ng umaga. Mainit na. Ang araw ay parang walang awat kung sumunog. Ang amoy ng tondo ay nagbago. Kanina, amoy burak. Ngayon, amoy kilos. Lumabas ako sa eskinita. Nakita ko ang isang tanawin na sa libro ko lang nababasa. Hindi ito riot. Hindi ito pila ng relief goods. Ito ay isang hukbo. 20 lalaki. Walang tsinelas, walang safety gear. Walang helmet. Nagtipon-tipon sila sa harap ng bahay ni Aling Marta, isang matandang biyuda na ang bahay ay dinaganan ng isang malaking puno ng akasya. Wasak ang bubong. Tagilid ang dingding. Delikado. Sa London, tatawag ka ng fire department. Maglalagay ng key do not cross tape. Maghihintay ng crane. Aabutin ng 3 araw. Dito, wala silang oras maghintay. Nakita ko silang humahatak ng lubid. 1, 2, hila. Sigaw ng isang leader. Sinusubukan nilang hatakin ang puno gamit lang ang lakas ng katawan. Maling-mali. Ang risk assessor sa utak ko ay nag-alarm. Red alert. Kung hihilahin nila yan sa ganyang anggulo, bibigay ang natitirang poste. Babagsak ang buong bahay. Mamamatay silang lahat sa ilalim. Tigil! Itigil niyo yan, sigaw ko. Tumakbo ako palapit. Ang putik ay tumatalsik sa bawat hakbang ko. Tumigil sila. Tiningnan nila ako. Ang tikano na duguan at puno ng putik. Sir! Bakit po? Tanong ng isa. Hindi ako nagpaliwanag ng mahaba. Wala nang oras para sa English. Ginamit ko ang kamay ko. Mali ang anggulo. Sabi ko, hinihingal. If you pull there, collapse. Bagsak. Patay. Itinuro ko ang isang matibay na pader sa kabila. Kailangan natin ng fulcrum. Palangka, sabi ko. Buti na lang alam ko ang Spanish term. Kailangan natin ng mahabang kahoy. At bato. Naintindihan nila agad. Ang mga Pilipino. Likas na magaling sa diskarte. Kailangan lang nila ng direksyon. Kumuha kayo ng tubo. Bakal, utos ni Mang Narding. Kumilos ang lahat. Mabilis. Ako ang naging foreman. Ako, nakahapon lang ay gustong ipasara ang lugar na ito. Ngayon ay nagmamando sa reconstruction nito. Ginawa namin ang lever system. Tinali namin ang lubid sa tamang sanga. Okay, sigaw ko. Ang boses ko ay paos pero buo. Sa bilang ko. Sabay-sabay. Walang bibitaw. Tiningnan ko sila. Mga tricycle driver, construction worker, tambay. Ngayon, sila ay engineers. 1, 2. Hila. Crack. Creak. Umungol ang kahoy. Bumigat ang lubid sa kamay namin. Kasama ako sa humihila. Ang balat ng palad ko ay nag-init. Ang muscle ko sa braso ay parang mapupunit. Pero naramdaman ko ang puwersa sa likod ko. Ang puwersa ng 20 tao na humihina bilang isa. Unti-unti. Umagat ang puno. Dahan-dahan. Sige pa. Konti na lang, sigaw ng mga nanay na nanonood. Blag. Bumagsak ang puno sa bakanteng lot sa gilid. Ligtas. Ang bahay ni Aling Marta. Nakatayo pa rin. Katahimikan ng 2 segundo. Tapos. Sigawan. Palakpakan. Tawanan. Hoop. Ayos. May humampas sa likod ko. Lakas mo, Sir Arthur. Idol. Umiti ako. Isang ngiti na masakit sa panga kasi hindi ako sanay. Dati, ang reward ko ay bonus check. Ngayon, ang reward ko ay tapik sa likod mula sa isang lalaking amoy araw. Lumapit si Aling Marta. Umiiyak. May dala siyang tray. Pandesal. At Royal True Orange. Merienda, mga anak. Salamat. Salamat. Kumuha ako ng pandesal. Isinawsaw ko sa soft drink gaya ng ginagawa nila. Dati. Diri ako dito. Sugar rush.
Unhealthy. Ngayon, ito ang fuel ng bayanihan. Habang kumakain sila, kinuha ko ang cellphone ni Mang Narding. Ang kamera ko ay nasa dagat na. Mang Narding. Pwede haramin? Picture lang. Itinutok ko ang kamera. Hindi sa basura. Hindi sa sirang bahay. Itinutok ko sa mukha nila. Ang pawis na tumutulo. Ang mga ngipin na kulang-kulang pero nakangiti. Ang mga kamay na magkakaakbay. Click. Tiningnan ko ang litrato. Ito. Ito ang dapat kong ilagay sa report. The human infrastructure. Ang mga kalsada dito ay sira. Ang gobyerno ay mabagal. Pero ang social grid nila, unbreakable. Walang power outage sa puso ng mga taong ito. Lumapit sa akin si Mang Ben, yung driver ko na akala ko patay na. Buhay siya. May benda siya sa ulo. Pero buhay siya. Sir, sigaw niya. Buhay ka. Akala ko tinangay ka na. Niyakap ko siya. Buhay ako, Ben, sabi ko. Ngayon lang ako nabuhay. Sa paligid namin, nagsimula na ulit silang magtrabaho. Walang nag-utos. Kusa. Dahil sa tondo, walang naiiwan. At sa wakas, kasama na ako sa kanila. 4:00 ng hapon. Bumalik ako sa Makati. Hindi na ako sumakay ng van. Sumakay ako sa likod ng tricycle ni Mang Ben, basag ang salamin ng tricycle niya. Puro putik. Maingay. Pero para sa akin, ito ang pinakaligtas na sasakyan sa mundo. Pagbaba ko sa harap ng 5-star hotel, tumigil ang mundo. Ang mga valet, naka-uniforme ng puti. Ang mga bisita, amoy pabango at naka-Amerikana. Ako, nakapaa. Punit ang pantalon. Ang damit ko ay may mansa ng dugo at putik ng tondo. Amoy imburnal ako. Hinarang ako ng security guard. Sir, bawal po ang pulubi dito. Doon po kayo sa likod. Tiningnan ko siya. Dati. Magagalit ako. Sisigaw ako ng "Do you know who I am?" Pero ngayon, naawa ako sa kanya. Nakakulong siya sa uniform niya. Hindi niya alam ang realidad sa labas. Room 3012, sabi ko, mahinahon pero madiin. Arthur Sterling. Check the guest list. Nanlaki ang mata niya. Sir Arthur. Kayo po yan? Pumasok ako sa kwarto. Sobrang lamig ng aircon. Dati, gusto ko to, ngayon, nanunuot sa buto. Parang morgue. Pumunta ako sa banyo. Binuksan ko ang shower. Hot water. Nakita ko ang pagtulo ng itim na tubig mula sa katawan ko. Ang putik ng tondo. Dahan-dahang nawawala sa white tiles. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Payat. May mga galos. May pasa sa mukha. Pero ang mata ko, buhay. Ang Arthur na dumating dito na mukhang manikwin ay wala na. Ang nakatingin sa akin ngayon ay isang survivor. Umupo ako sa desk. Ang bago kong laptop na pinadala ng opisina kanina lang via express courier ay nakabukas. Nakasync sa cloud ang luma kong report. Binasa ko ang sinulat ko noong day 1. Risk factor, extreme. Human capital, low quality. Uneducated. Dishonest. Recommendation, pull out immediately. Binasa ko ng malakas. Bawat salita ay parang insulto. Hindi sa mga Pilipino, kundi insulto sa katotohanan. Ang Arthur na nagsulat nito ay isang ignorante. Isang tanga na sumisilip lang sa butas ng susyan. Pinindot ko ang select all. Pinindot ko ang delete. Are you sure? Tanong ng screen. Laye. Wala nang atrasan. Nagring ang Skype. Video call. Si James, ang direktor sa London. Nakaupo siya sa opisina niya. Malinis. Tahimik. Uminom ng Earl Grey tea. Arthur. Enwy God, sabi ni James. Nakita ko ang balita. Signal number 4. Are you safe? Narinig ko na wala ka raw ng 24 hours. I'm fine, James, sagot ko. Good. Good. So, tapos na ba ang assessment?
I assume negative ang result. Nakita ko ang footage ng baha. The place is a disaster zone. Sayang lang ang pera natin dyan. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Mali ang assumption mo, James, sabi ko. Natigilan siya. Excuse me. Ang report ko ay positive. I recommend ko ang maximum investment. Tumawa si James. Tawa ng hindi makapaniwala. Arthur, nauntog ka ba? Binaha ang buong syudad. Walang infrastructure. Walang disaster protocol. Makinig ka, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matigas. Ang boses ng taong nakakita ng kamatayan. Naghanap tayo ng infrastructure, James. Ang hinahanap natin ay semento, bakal, at kalsada. Wala sila masyado noon. Tama ka. Lumapit ako sa kamera. Pero meron silang infrastructure na hindi nabibili ng pera. Tinatawag itong social capital. Social what? Social capital. Resilience. Trust. Sa Tondo, James, nakita ko ang bahay na inanod pero ang komunidad hindi nabuwag. Nakita ko ang mga tao na walang-wala pero naghahati sa isang pirasong isda. Nakita ko ang batang nagsauli ng $500 ko kahit gutom siya. Tahimik sa kabilang linya. Nagpatuloy ako. Kapag nag-invest tayo dito, hindi tayo nag-invest sa kalsada nila. Nag-invest tayo sa tao. Ang kalsada masisira ng bagyo. Ang building uguho ng lindol. Pero ang mga Pilipino, hindi sila nasisira. They bend. They adapt. They survive. That is the lowest risk factor of all, indestructible spirit. Tinitigan ako ni James. Matagal. Arthur. Very emotional yan. Pero business ito. Numbers ang kailangan ko. Gusto mo ng numbers, sagot ko. Ito ang number. 0. 0 incidents of looting sa lugar na kinalalagyan ko. 0 abandonment. 100% recovery rate ng manpower kinabukasan. Saan ka makakahanap ng workforce na papasok sa trabaho kahit lubog sa baha ang bahay nila? Dito lang. James. Dito lang. Huminga si James. Uminom ng tsaa. Send me the new report. Babasahin ko. Ipapadala ko ngayon. Basahin mo. At James, huwag mo nang tawaging risky ang bansang ito. Tawagin mo itong opportunity. Pinatay ko ang tawag. Nagsimula akong mag-type. Mabilis. Ang mga daliri ko ay sumasayaw sa keyboard. Hindi ito report. Ito ay love letter. Love letter sa katotohanan. Love letter sa putik. Love letter sa isang bansang hindi perpekto. Pero totoo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Gabi na naman. Ang mga ilaw ng Tondo ay kumukurap-kurap ulit. Hindi na sila mukhang mata ng halimaw. Mukha na silang mga kandila. Kandila ng pag-asa sa gitna ng dilim. Bukas. Aalis na ako. Pero may maiiwan dito. Ang dating Arthur ay naiwan sa baha. Ang uwi sa London ay isang bagong tao. 10:00 ng umaga. Nasa airport na ako ulit. LA Terminal 3. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tiningnan ko ang paligid. Pareho pa rin ang eksena. Mahaba ang pila. Maingay ang mga announcement. Mainit. Pero iba na ang nakikita ko. Dati. Nakita ko ang pila bilang inefficiency. Ngayon, nakikita ko ang mga overseas Filipino workers na yumayakap sa pamilya nila. Umiiyak. Tumatawa. Nakikita ko ang sakripisyo sa bawat maleta. Ang bawat kahon na nakatali ng lubid ay puno ng pagmamahal. Ang ingay ay hindi nakaguluhan. Ito ay tibok ng puso. Lumapit ako sa counter. Ang immigration officer ay isang babae. Mukhang pagod. Kinuha niya ang passport ko. Enger. Sterling, sabi niya habang tinitingnan ang screen. How was your stay in the Philippines? Ito ang standard question. Noong unang araw, ang sagot ko sana ay disappointing. Messy. Dangerous. Tumingin ako sa kanya.
Umiti ako. Isang tunay na ngiti. It was educational, sagot ko. Tinuruan ako ng bansa niyo kung paano mabuhay. Tiningnan niya ako. Nagulat siya sa tono ko. Tatak. Stamp. Salamat, sir. Come back again. Babalik ako, sabi ko. Pangako. Bago ako pumasok sa boarding gate, tumawag ako kay Mang Ben, siya ang naging tulay ko. Mang Ben, sabi ko sa telepono. Nakuha mo na ba ang envelope? Opo, Sir Arthur, sagot niya. Garalgal ang boses. Nandito na ako kina Mang Narding. Sir. Totoo ba ito? Scholarship. Sabi ko. Madiin. Huwag mong ibibigay sa kanila ang cash. Bayaran mo diretsyo sa school ni Buboy. Hanggang college. Sagot ko na. Narinig ko ang iyak sa kabilang linya. Hindi si Mang Ben, si Aling Tess yata. Sir. Bakit? Tanong ni Mang Ben. Tumingin ako sa labas ng bintana ng airport. Nakikita ko ang skyline ng Manila. Dahil binalik ni Buboy ang wallet ko, Ben, binalik niya ang pagkatao ko. Kulang pa yung bayad na yan. Binaba ko ang telepono. Isang transaksyon na walang resibo. Walang tax deduction. Pero ito ang best investment ng buhay ko. Umandar ang eroplano. Mabilis. Paakyat. Lumiliit ang mga gusali. Lumiliit ang mga kalsada. Mula sa taas, nakita ko ulit ang tondo. Dati, tinawag ko itong cancer. Ngayon, nakikita ko ito bilang dugo. Madumi. Magulo. Pero kung wala ito, mamamatay ang syudad. Dito nang gagaling ang lakas. Dito nang gagaling ang mga driver, ang mga tindero. Ang mga construction worker na nagtatayo ng mga gusali sa Makati. Binuksan ko ang journal ko. Ang huling pahina. Ang tinta ay medyo kumalat dahil nabasa ito ng ulan noong bagyo. Nagsulat ako ng huling entry. Mbene, the Philippines is a broken country. Truth, the Philippines is whole. It is us, the outsiders, who are broken. We come here looking for paradise, but we complain when we see reality. We forget that paradise is not a place without problems. Paradise is a place where you are never alone facing them. Isinara ko ang notebook. Pinikit ko ang mata ko. Hindi na ako natatakot matulog. Wala nang bangungot. Ang naririnig ko na lang ay ang tunog ng walis tingting ni Aling Tess at ang tawa ng mga bata sa gitna ng baha. Lumapit ang flight attendant. Sir, champagne. Tiningnan ko ang baso. Umiling ako. No, thank you, sabi ko. Can have coffee instead. 3 in negatibo, 1 if you have it tea. Natawa ang attendant. Sir, we have brewed coffee. Walang 3 in negatibo, 1 dito. Umiti ako. Sayang. Mas masarap sana yon. Tumungo ako sa bintana. Ang Manila ay isa ng maliit na tuldok sa ibaba. Pero ang bigat nito ay nasa puso ko na habang buhay. Paalam, Manila. Salamat sa bagyo. Salamat sa putik. Salamat sa pagbasag sa akin. Para mabuo ako ulit.